To your hands I commit again, with all I am, for you alone. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. The reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Praise the Lord. A blessed day to all RCMI family and to all our viewers. And we are now on the second day of our fasting and prayer. Masaya po ba tayo sa fasting and prayer? Nawa ay masaya po tayo. Today is January 14. At still, I just want to greet Happy New Year sa bawat isa. At bago po tayo magpatuloy, tayo po manalangin muna. Salamat o Diyos. Kami po muli ay may pagkakataon na mapagpala mo sa pamamagitan ng pagdulog sa iyo at ng pagpapakumbaba po, Panginoon, upang hilingin ang iyong pangunguna sa panibagong taon nito. Lord, maging kalugod-lugod ang gagawin naming fasting and prayer sa buong linggong ito. Bigyan mo kami ng mga pangungusap, ng mga vision, ng mga pagnanais, ng mga kinakailangan ng simbahan upang patuloy kang malugod at ma-advance namin ng iyong kaharian. Halika sa simbahan na ito po, Panginoon. And I really pray that you would empower the Church of God for us to really do your will and advance your kingdom. And be glorified, O God, as we will have this week of fasting and prayer. Thank you, God. We ask all these things in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Alam niyo po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron tayong leader na mindful na hanapin una talaga ang Diyos sa taon na ito. Hanapin ang Diyos personally, hanapin ang Diyos as a church, seek God for the continuous advancement of God's kingdom in this year 2025. Alam niyo po, fasting and prayer is simply telling to ourselves that all the more we need God. Sabihin mo nga sa sarili mo, all the more I need God. And telling God as well that we all need the more God in order to do His will and calling to our
lives. RCMI family, yan, this year, 2025, is still a blessed year to us simply because God is always with us. Amen po ba diyan? In Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never I leave you, never I will forsake you. Sabi sa Tagalog niyan, huwag kayong magmukhang pera. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alam niyo po, kinote ito ng author ng Hebrew way back many thousand years in the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6 to 8. At kinote ito, that long years, that 1,000 years, pero applicable pa din. Kaya nga alam niyo po itong pangako na ito, yung binasa natin sa Hebrews chapter 13 verse 5, ito pong pangako na ito ng Diyos na pagsama sa mga Israelita noon ay totoo. Ay pangakong pagsama pa rin ng Diyos sa mga mananampalataya ni Jesus, ngayon ay totoo pa din. At sabi nga din po sa verse 8 ng Hebrews chapter 13 sa verse 8 nga po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya makakaasa tayo sa Panginoong Jesus, sa Diyos, ng lahat ng panahon ay matutupad at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. At Courageous family, yan, si Kristo Jesus at ang kanyang mga salita ang patuloy po natin pagtuunan, palaguin at sundin sa buong buhay po natin itong taong 2025. Palakpaan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At sa araw po na ito, ang mga salita ng Diyos na ating ipanghihikayat or exhort ay mula sa ating RCMI Book of Devotion, sa Book of Joshua chapter 12 verses 1 to 24. Pero po ang babasahin lang po natin ay mga ilan. Verses 1 to 8 po. At sa chapter 12 po na ito ng Joshua, ito po ay pangkalahating chapter na ng 24 chapters ng book. At itong chapter 12 na ito ay listahan ng mga nagapi nilang mga hari at ng mga nasasakupan nilang mga lugar. At halina po at basahin po natin ang ating text, Joshua chapter 12, verses 1 to 8, which meron tong subtitle doon na List of Defeated Kings. Yan, verse 1, these are the kings, the land whom the Israelites had defeated and whose territory they took over east of the Jordan, from the Arnon Gorge to Mount Hermon, including all the eastern side of the Araba. Verse 2, Sihon, king of Amorites, who reigned in Heshbon, he ruled from Aroer on the rim of the Arnon Gorge, from the middle of the gorge to the Jabbok River, which is the border of the Ammonites. This included half of Gilead. He also ruled over the eastern Araba from the Sea of Kinneret to the Sea of the Araba, the Salt Sea, to Beth Jeshimoth, and then southward below the slopes of Pisgah. Verse 4, and the territory of Og, king of Bashan, one of the last of the Rephaites who reigned in Ashtaroth and Edrei. He ruled over Mount Hermon, Saleka, all of Bashan to the border of the people of Geshur and Maacah, and half of Gilead to the border of Sihon, king of Heshbon. Verse 6, Moses, the servant of the Lord, and the Israelites conquered them. And Moses, the servant of the Lord, gave their land to the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh to be their possession. Now in verse 7, these are the kings of the land that Joshua and the Israelites conquered on the west side of the Jordan. Ito naman yung sa west side na na-conquer. Kanina yung sa east side ng Jordan through Moses. Ito naman yung sa west side through Joshua. From Baal Gad to the valley of Lebanon to Mount Halak, which rises towards Seir. Their lands Joshua gave as an inheritance to the tribe of Israel according to their tribal divisions. The hill country, the western foothills, the Araba, the mountain slopes, the desert, and the Negev. The lands of the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Yan po yung binasa natin na verse 1 to 8.
Ayan. Sa binasa natin po, ay mayroon 2 hari na nakalista na nagapi sa eastern side ng Jordan sa pamumuno ni Moses. At sa verses 9 to, I think to 24 naman, ay meron naman nakatalang 31 hari na nagapi, na nakalista na nagapi sa western side Jordan sa pamumuno naman ni Joshua. At alam niyo po, nagawa nilang magapi ang mga hari na ito sa loob ng 7 mahabang taon na pakikipagdigma o laban sa mga hari ng mga lupaing ito. At alam niyo po, kung iisipin po natin kung paano ito nangyari at nagapi ang mga haring ito, ay sa tao, imposible. Pero sa Diyos, hindi imposible. Praise God. At para po sa ating point number 1, the list of defeated kings shows the faithfulness of God in fulfilling His promise to His chosen people. Ang listahan ng mga natalong hari ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako sa kanyang mga pinili. Mga kapatid, gusto kong patuloy na ipahayag o ideklara na tapat ang Diyos sa atin sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Amen po ba diyan? Noon pa man at hanggang ngayon sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Sa maraming beses siguro ay napag-aalilanganan ng nakararami sa atin ng mga pangako ng Diyos dahil sa mga pagsubok, pangangailangan, mga pagtitiis, mga pag-uusig at marami pang mga problema. Pero muli gusto ko pong ipahayag sa lahat sa atin. Tapat ang Diyos natin sa kanyang mga pangako. Tapat siya noon, tapat pa din siya sa mga kanyang pangako hanggang ngayon. At tapat pa din ang Diyos natin sa kanyang mga pangako maski sa mga darating na panahon. Ang sarap pang hawakan yan, na tapat talaga ang Diyos. Sa Joshua 21 verse 45, the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their forefathers. Not one of their enemies withstood them. Walang nakagapi sa kanila, simply because God is with them. The Lord handed all their enemies over to them. Alam niyo po, kung ito daw po ay maiintindihan natin, hindi talaga sa lakas ng mga Israelita. Hindi naman talaga sila daw mga mandirigma, but because God is with them at ang Diyos ang talagang lumalaban para sa kanila. And in verse 45 it says, not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. At first, di makita ng marami sa kanila ang mga pangakong ito ng Diyos sa kanila. Pero na nagtiwala sila ng buong puso sa Diyos, naitala po ang verse 45. Not one of all the Lord God's promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Mga kapatid, sa paghawak natin sa mga pangako ng Diyos, kailangan lang natin talaga ng lubos na pagtitiwala sa Diyos kahit pa nasusubok tayo. Kahit pa nasusubok tayo ng gusto. Kailangan lang din natin ng lubos na pagsunod sa mga salita ng Diyos. Kahit pa nahihirapan tayo. At kailangan lang din natin ng tamang panahon upang ang Diyos talaga ang mapapurihan sa ating mga buhay. And I just want to quote 1 Corinthians 15:57-58. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mas naging solido ang tagumpay natin at ang ating future, mga kapatid, because of Jesus Christ. Siya po ang nagdulot sa atin ng tagumpay. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, sa ating po mga mananampalataya ng Diyos sa New Testament, si Kristo Jesus po ang pinakakatuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Wow! Mapapawaw ka talaga. Bakit? Sapagkat kay Jesus, lahat-lahat na ay nandoon na. Kaya nga, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. At ang maganda, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus ay oo lahat ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. And as I quote 2 Corinthians 1 verse 20, no matter how many promises God had made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Again, mga kapatid, gusto kong patuloy na panghawakan nating lahat. Tapat ang Diyos sa mga pangako niyang mga pinanghahawakan natin hanggang ngayon. At ang sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly
Huwag tayong bibitaw to the hope we profess, for He who promised is faithful. Praise God. Muli yung point number 1 natin, the list of defeated kings shows the faithfulness of God in fulfilling His promises to His chosen people. At para po sa ating point number 2, and the list of defeated kings shows that God is powerful king of all kings. Again, the list of defeated kings shows that God is the powerful king of all kings who is with His chosen people. Ang listahan ng mga natalong hari ay nagpapakita na ang Diyos ay ang makapangyarihang hari ng lahat ng mga hari na kasama ang kanyang mga pinili. Wala pang pisikal na hari noon ng mga Israelita sa panahon na ito. Pero nagawa na nilang magtagumpay sa kalaban. Patuloy dahil sa sinasamahan sila ng makapangyarihang hari ng lahat ng mga hari. At walang ibang ito kundi yung Diyos na may lalang ng langit at lupa na lumalaban sa kanila at handa ding lumaban para sa atin dahil nananalig tayo kay Jesus. Sa 31 hari na ito na nagapi nila, sa verses 9 to 24, ay may isang hari lang na pansamantalang natalo ang mga Israelita ng kalaban. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, sa nahuwag na kukuha ng para sa Diyos o mga nakatalaga para sa Diyos. At sila ay, sa punto na ito, sila din ay yung nakampante sa paglaban, sa pag-aakalang kaya na nila sa sarili nila ang paglaban sa mga kaaway. Pero as they were being disciplined and dealt by God, naitama ito. At nang naitama ito, alam niyo magandang reflection to. Sa reflection to mga kapatid, kapag ang isang bagay na mali ay maitatama natin, may katiyakan tayo ng pagsama ng Diyos as mas may katiyakan tayo ng pagtatagumpay. Kaya na nga maitama nila ito, nagtagumpay na uli sila dahil sinamahan na uli sila ng Diyos. At ang Diyos ay laging panig saan? Sa matuwid, sasamahan talaga at ipaglalaban ng mga nagtitiwala at lumalakad ayon sa kanyang kalooban. In Deuteronomy chapter 3, at that time, I commanded Joshua, you have seen with your own eyes that all the Lord your God has done to these two kings. The Lord will do the same to all the kingdoms over there where you are going. Ini-encourage ni Moses si Joshua doon sa papasukin nilang lugar at ikukongkay nilang mga lupain. At sabi ng verse 22 ng Deuteronomy chapter 3, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. Wow, ang sarap niyang tanggapin na talaga ang Diyos ang makikipaglaban o lalaban para sa atin. And in Romans chapter 8 verse 31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Pag ang Diyos ang panig sa atin, sino talaga ba ang lalaban sa atin? And in Hebrew chapter 13 verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Kung ang Diyos muli ay panig sa atin, walang magagawa ang tao. At tiyak na tayo ay magtatagumpay. Mga kapatiran sa RCMI, sa fasting and prayer na ginagawa natin, sa mga ilang araw na ito, halina tayo'y mapaalalahanan ng tapat na Diyos na sumasama sa atin. Tapat na Diyos na nangako sa atin at talagang sinasamahan tayo. At siya po ang makapangyarihang hari ng lahat ng mga hari na lalaban para sa atin ng mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Praise the Lord. At yan po ang ating maikling exhortation. At ngayon po ay dadako tayo sa pananalangin. At ang ilang panalangin po natin ay meron po tayong 3 item ng pananalangin. And prayer concern, make God as our life priority according to Matthew 6:33. Then pangalawa, yung make God's word as our life principle according to Psalms 119 verse 11 to 16. And make God's day and serving Him as our life passion according to Psalms 27. Tayo pong manalangin. Panginoong Yesus, Lord God, hayaan mo Panginoon sa taan na ito, ay ikaw po ang talagang maging prioridad namin po, Panginoon. According to your word in Matthew 6:33, ikaw ang unahin namin. Ang kami ay lumago sa aming relasyon sa iyo po, Panginoon,
At totally po, Panginoon, talagang magawa naming surrender ang aming mga buhay sa iyo po, Panginoon. Kung meron kaming laging dapat nilalagay sa unahan ng aming buhay, ng talagang pagkukonsidera, at ng talagang pakikinig, at ng talagang aming pagtuon at paglakad ay ikaw, ang kalooban mo. Patuloy ang talagang marami pang kalooban ang maganap sa amin at ang aming sundin at hindi ang kalooban namin. Kasama ang iyong katwiran, kasama ang iyong kabanalan. At ayaw mo din po, Panginoon, ang mga salita mo ang aming maging life principles po, Panginoon. Huwag kaming kikilos ng ayon sa aming mga katuwiran lamang o mga iniisip o mga inaakala. Hayaan mong lagi naming ibase sa ano ba ang sinasabi ng iyong mga salita. Lord God, tulungan mo kaming mapursige pa ang aming mga devotion life, ang aming mga meditation life sa mga salita mo, ang araw-araw na pagtuon sa iyong mga salita, ang aming mga pananalangin na din, Panginoon. Hayaan mo itong pag-ibayo po, Panginoon. Hayaan mo talaga maglaan kami ng panahon sapagkat ito ang panahon na talagang kami ay gagabayan mo, tuturuan mo, at dito din kami mababago po, Panginoon. Para talagang lubos ka naming mamahal at sa lakad ng panahon ay talagang maipakita namin ang modelo at ang pagiging kamukha ni Kristo po, Panginoon. Hayaan mong asamin namin, Panginoon, ang mga salita mo ang naming talagang gawing prinsipyo sa buhay po, Panginoon, upang hindi kami malinlang at huwag kaming mabulid sa pagkakasala po, Panginoon. Lord God, ito po ang patuloy na mag-umapaw sa amin. At Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, na sana yung pag-una sa araw mo, yung pagsamba sa iyo, at wag naming makalimutan na talagang paglingkuran ka. Kung meron kaming dapat pinaglilingkuran ay ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang may lalang ng langit at lupa. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na talagang kami ay talagang laging maagap, laging ma-excited sa pagsamba. At hayaan mo, Panginoon, pilitin namin na hindi kami nalilate po, Panginoon. Hayaan mong pagdating, darating parang ang araw ng linggo ay nanundan na aming excitement. Lord God, ito po ang talagang, Lord God, magpanibagong sigla sa simbahan na ito at sa bawat isa ng iyong mananampalataya sa simbahan na ito po, Panginoon. At ayaw mo kaming patuloy na lahat mag-asam na maglingkod. Walang isa man na miyembro ng church na talagang hindi maglilingkod. Lahat kami maglilingkod. Ikaw po ang patuloy magbigay sa amin ng excitement na ito, ng kapursigihan na ito, at ibigay ng bawat isa ang mga talento nila po ba sa paglilingkod, at lalo na po, Panginoon, sa paghid sa call, Panginoon, sa panawagan na umabot ng maraming mga kaluluwa. At Lord God, hayaan mo ang buong simbahan ay patuloy na pagtuunan ang vision at mission statement ng church na ito po, Panginoon. At kami ay maging mga liwanag upang talagang marami pang maabot kay Kristo. At kami po, Panginoon, talagang humayo po, Panginoon. At talagang magbigay ng talagang pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa aming kapwa. At kami pang talagang maging liwanag po, Panginoon, sa libutan upang marami pang madalang mga tao sa iyo po, Panginoon. Salamat, Lord God, for this moment in time na kami ay tinuturuan mo po, Panginoon, as we humble ourselves sa fasting and prayer na ito, Lord God. Just we pray, Lord, we pray. Samahan mo kami po, Panginoon, sa pag-aayunan nito at sa pananalangin nito, at patuloy ka namin mapakinggan at ma-empower po ang iyong simbahan. Salamat po, Panginoon, purihin ka. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Radiance of Christ, shine where you are. God bless po. God bless.